welcome to our online Sunday school. I'm Ate Rafa, and again, welcome. So ready na ba kayo to sing and dance, to hear the word, and of course, to memorize the memory verse and to do some craft? If you are ready, so bago yun, mag-pray muna tayo. Lord, thank you for this day. Thank you for everyone that will participate sa gagawin namin ngayon. And I pray na marami kaming matututunan. In Jesus' name, Amen. So, let's start! Choose! Your truth,
Hello kids, ako si Ate Thea and ako ang magtuturo sa inyo ngayon. Before we start, ang topic natin is about love. But before we start, let's pray. Lord Jesus, we thank you, Lord, that Ikaw, Lord, ang unang nagmahal sa amin. Ikaw ang unang nagturo sa amin ano ibig sabihin ng pagmamahal. And I pray, Lord, that you will help us learn love today and remember in our hearts to always choose love, Lord, that never fails, and always learn from you, Lord, to understand what love really is, Father. In Jesus' name, Amen. So, ngayon, kung meron kayong paper or kung may bibigay na paper yung teacher ninyo, bibigyan ko kayo ng 13 seconds to write out things that you love. Yung mga bagay na mahal mo. Sige. Start now. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, sige. Pwede nyong i-share ano yung mga bagay na mahal nyo. Ako, share ko. Halimbawa, I love chocolate. I love basketball. I love my mom. I love my sister. Yes. I love Jesus. Diba? Ang daming bagay na mahal natin. I love the things that God gave me. But, hindi lahat parehas ng pagmamahal. Diba? Gusto ko yung cellphone ko, pero hindi ako mamamatay para sa cellphone ko. Diba? So, these are different kinds of love, diba? We love God, our parents, our family, our friends, iba-iba, and sometimes food, diba? But we cannot, and we do not love them the same way we love them. And so, ngayon, matututo tayo how God wants us to feel in our hearts, think in our minds, speak in our words, and show in our action with love. So, kaya tayo nag-count until 13 is because the chapter about love is from 1 Corinthians chapter 13. Hindi lang naman dito mahahanap ang love sa Bible, maraming. Pero, this summarizes what love is. Si Paul ay marami siyang tinulungan na tao para paano mahalin si God. Kaya nang minahal niya tayong una. And minsan, kinakausap niya yung mga tao. Minsan, sumusulat siya ng mga letter kasi malayo siya sa kanila or nasa kulungan siya. And dito sa city ng Corinth, nagkaroon sila ng maraming problem. Kaya sumulat siya ng mga letter sa buong church. So, ang tawag dito ay letters to the Corinthians or 1st and 2nd Corinthians. At kailangan nilang matutunan ang ibig sabihin ng word na love. Hindi kasi sila nagpapakita ng love sa isa't isa kahit sa loob ng church. Nagdedemandahan na sila. Ikaw, sa tingin mo, kailangan mo pang matuto paano magmahal ng ibang tao? Ng classmate mo, ng kapitbahay mo, ng magulang mo, ng tito-tita mo. Kailangan mo pa bang matutunan o magaling ka na? Kailangan natin lahat, di ba? So, pakinggan natin ano sinasabi ni Paul about sa love sa 1 Corinthians chapter 13. Ayan. So, ito yung letter ni Paul sa Corinthians. Unang sabi ni Paul is, sabi niya, kahit na ang dami mo pang mabuting nagawa at hindi mo naman ginagawa ng may pagmamahal, wala siyang kwenta. At hindi rin matatanggap ng mga tao ng mabuti. Tapos pangalawa, paano kung ang galing-galing mo, nag-speak ka ng maraming language or nag-speak ka in tongues by the power of the Holy Spirit? Binigay sa'yo ni Lord yung gift na yun. Pero kung nag-ooperate ka doon, not in love, sabi niya, walang kwenta. Kahit na marami kang sinasabi, sabi ni Paul, para kang nag-iingay na simbal. Puro ingay lang pagka walang pag-ibig.
Kahit na ang galing-galing natin, no? Kahit na si Paul, sabi, ang dami niyang nire-reveal na mysteries. Pero parang sinasabi niya, walang kwenta lahat ng natutunan niya at nare-reveal niyang mysteries ni God by the Spirit of God kung wala siyang pag-ibig. Pwedeng sobrang nagtitiwala tayo kay God. Ang lakas-lakas ng faith natin. Naniniwala tayo na pag nakita natin yung bundok, at kailangan nating i-move yung bundok, kayang i-move ni God yung bundok, at minove ni God yung bundok, kahit na may faith ka na ganun kalakas, pero kung wala kang pag-ibig, walang kwenta. Maganda rin na tumulong sa mga mahihirap, or sa mga nangangailangan ng tulong, pero kung walang love, walang kwenta. Love is not just about taking care of yourself, anong kailangan mo, anong gusto mo, lahat ng nasa isip mo, pero ito rin yung pag-iisip, pagtutulong sa iba para mas maging maganda yung buhay nila. Hindi lang siya feeling na emotion na nararamdaman mo ngayon, hindi ko nararamdaman, kaya hindi kita itatrato ng tama, hindi ko na nararamdaman ngayon, kaya iiwan na kita. Hindi siya pakiramdam, pero action din siya na pinipili mo, na kahit na hindi mo feeling na gusto mong sumunod sa magulang mo, dahil mahal mo yung magulang mo, susunod ka sa magulang mo. Kahit wala na yung emotion at feeling ng love, ginagawa pa rin natin yung action ng love. So, for example, ito, blank days till Christmas. Di mo na maantay. Ilang days till Christmas. Love is patient. Marunong mag-antay. Because I love, I can wait. Ano pang sabi ni Paul? Love is kind. Hindi ka maiinis na kailangan ng tulong ng lola mo or ng mami mo or ng daddy mo. Lola, kaya namin tulungan ka namin. Diba? Love is kind. Love is not jealous. Ay, may ice cream siya. Mas gusto ko yung ice cream niya kaysa sa ice cream ko. Hindi. Masaya ka para sa kanya. Masaya ka kung anong meron ka. Love is not jealous. It does not brag, ako ang number 1, talo kayo. Hindi ka naman nanalo, ako ang panalo. Hindi ganon ang love. It is not proud na ayoko nga, hindi ako makikinig kasi ako yung tama, hindi ako magsasorry. Love is not proud. So, hindi siya loving pagka ganon tayo, no? It is not rude na hindi nagpopo at opo, dumidila sa mga kaklase o kaya sa mas matatanda. Hindi pagka ayaw mong sumunod, ano pa yung rude, ayaw mong sumunod sa sinasabi ng adult sa'yo, ng tito mo, tita mo, mami mo, daddy mo, or ng teacher. Kunwari, hindi mo narinig. Hindi mo na lang papansinin. Love, that's not love. Love is not rude. It is not selfish. Akin lang to. Pera ko to eh. Bakit kita bibigyan? Gamit ko to eh. No? So, sinasabihin natin na we want people to respect the property of others, pero ayaw din natin maging selfish, no? And not sharing what we have, which God generously gave us also. Sabi niya, hindi mainitin ang ulo ng love, no? Isang bagay lang, mainit na ulo mo. That's not loving. So, love does not become easily angered. So, pagka nagagalit ka, tapos agad, sabihin mo, Lord, help me. I want to walk in love. I don't want to be easily angered. Kasi ito pa yung love. Nakikipagbati agad. Kasi hindi mo tinatatak. Ito yung mali mong ginawa. Ginawa mo to. Yesterday you did that. Last week you did that. Hindi mo tinatandaan. Because you do not become wrongdoings. Just as you have been forgiven, you forgive others. And sabi niya dito, love takes no pleasure in evil. Hindi ka masaya pag may masamang nangyayari. Hindi ka tumatawa, sumasabay sa mga tumatawa sa mga mali. Pero nagre-rejoice sa katotohanan, no? Pagka ang katotohanan ang nagtatagumpay, ang katotohanan ang natatanggap ng mga tao, masayang-masaya tayo. Pag katotohanan tayo tumatayo, masaya tayo. Hindi tayo natutuwa pagka lalong lumalaganap ang kasamaan. And then, sabi ni Paul, love
patiently accepts all things or endures all things. Nagtsatsaga ka. May mga times na nagkakamali ka. May mga times na hindi mo kaagad nakukuha yung goal mo. Pero, hindi ka maglulugmok agad. Susubukan mo uli hanggang sa maging successful ka. Love patiently accepts all things, endures all things. Pinagtsatsagaan mo. Hindi, ayoko na ang minsan mahirap, no? Pag may mga, pag ang bilis mo, tapos mabilis ka pa sa andar ng iba. Hindi. To walk in love is to endure with them. Or endure na hindi mo agad nakukuha yung goals mo. And then, love always trusts, always hopes. Hindi ka nawawalan ng pag-asa. Naalala mo na magtitiwala ka sa tao. Sa tao, pati kay Lord, no? Ako, sobrang thankful ako because yung love na pinakita sa akin na parang sa mata ng iba, lagi na lang akong palpak. Pero may mga nagpapakita sa akin na laging nagtitiwala, laging umaasa sa akin. Yun ay nakatulong sa akin, no? So, love always trusts, always hopes, and always continues strong. Hindi siya, kaya nga sabi natin, hindi lang siya feeling na nandito, no, tapos bukas wala. Kasi ang totoong love, it continues strong and it never ends. Alam mo, sabi ni Paul, merong prophecy kasi kailangan natin yan ngayon. Merong speaking in different tongues kasi kailangan natin yan ngayon. Merong knowledge at saka nag-i-increase tayo sa knowledge kasi kailangan natin ngayon. Pero, pagdating ni Jesus, when the perfect one comes, mawawala. Hindi mo na kailangan ng prophecy kasi alam mo na lahat eh. Nandun na si Jesus eh. Siya na yung perfect one. Lahat ng kailangan natin malaman, nandun na. Hindi na natin kailangan ng speaking in different tongues and growing in knowledge. Hindi na natin kailangan. Pero alam mo, ano magsistay? Love. Nandun pa rin. Ito, ang sabi ni Paul, 3 bagay ang mananatili. Faith, hope, and love. So, wala na itong mga bagay na to kanina. Prophecy, speaking in different tongues, knowledge. Pero, mayroon pa rin faith, hope, and love. Sa tatlong yun, faith, hope, and love. Pagtitiwala kay Diyos, kay Lord, pag-asa sa Kanya, at pag-ibig. Ano sa tingin nyo ang greatest? Ang greatest doon ay love. So, sabi niya, love never fails. Kung mag-ooperate ka, itong mga sinabi na to, ito yung ibig sabihin or hindi ibig sabihin ng love. Kung mag-ooperate ka sa love, hindi ka papalpak. Love never fails. Choosing to love people will never fail you. Minsan, no, nag-iingat tayo na masyadong mag-show ng love sa mga tao kasi natatakot tayo sa iisipin ng iba. Pero sabi niya dito, no, love will never fail. Love never fail. Ang daming nag-i-end sa buhay natin, di ba? Pag summer or days na walang pasok, natatapos din. Or even days sa school na nai-enjoy mo, natatapos din. Even buhay na mga mahal natin sa buhay, natatapos din. Or sarili nating buhay, natatapos din. Pero ito ang di matatapos. No? Pagka nagkita ulit tayo ni Jesus sama-sama, love will remain. And now, these 3 remain. Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Nung bata ako, diba, tuturo sa atin, sumunod. O sige, sumusunod na nga ako eh. Hindi, sabi sa akin, sumunod ka ng buong puso. No? Hindi yung gagawa ka, tapos wala ka namang love sa heart mo. Natapos mo ayong gawain, sabi niya, walang kwenta kung wala kang love. At nagre-reklamo ka na. Ang dami-dami mo ang ginagawa. Reklamo ka naman ng reklamo. There is no love in what you are doing. And so, where do we find the chapter on love in the Bible? Saan nga natin ito nahanap? 1 Corinthians chapter 13.
So, sabi ni Jesus, love God, love people. Sige nga, name something that is love. Love is patient, kind, happy with the truth, patiently accepts all things, always trusts, always hopes, always continues strong, and never fails, never ending. Name something that love is not or does not do. It is not jealous, does not brag, does not proud, it is not rude, it is not selfish, it does not become easily angered, it does not remember wrongdoings, it is not happy with evil. So, ang challenge natin is, huwag niyong kalimutan to and think about ways that you can show love this week. Maybe some things na hindi mo naman usually ginagawa, or maybe ginagawa mo pero with the wrong attitude, and to do it with love. Or people na hindi mo naman usually iniisip that you want to show love kasi you're only thinking about yourself kung anong gusto mo. But now you're gonna make an effort to make them feel loved just as Jesus loved us. Let's pray. Lord Jesus, we thank you, Lord, na ikaw nag-command sa amin, Lord, to love God and love people. And you are our best example of love, Lord. You loved us so much. You laid down your life for your friends. And I pray, Lord Jesus, na tulungan mo rin kami na laging matuto na i-lay down yung sarili namin para hindi lang para sa sarili namin, pero para din sa mga tao sa paligid namin, to show them your love, Father, to be patient with them, to not keep record of wrongs, to not be proud, to not be rude, to not be easily angered. Help us, Lord Jesus. We thank you, Lord, that we have this power to show love because you are with us. And I pray, Lord, na lalo namin maintindihan gano'n mo kami kamahal at lalo namin mapakita yun sa iba. In Jesus' name, Amen. God bless you. Hi kids! I am Kuya Wancho. And I'm Manuel. And our memory verse is from 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Let us read it. 1 Corinthians chapter 13 verse 13. And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Manuel, can you do it with me? 1 Corinthians chapter 13 verse 13. And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. 1 Corinthians chapter 13 verse 13. I hope you kids memorize this and don't forget this. But remember, always love each other because that's the greatest thing the Lord wants us to do. Okay, bye kids! Bye! God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me. Yun. Thank you everyone for participating sa Sunday School natin ngayon. And see you again next Sunday. God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, down,
what I found when I look in God's word and I search for him. He rewards me, 'cause he loves